Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Pastor Albert na magbabahagi po ng Intro Lesson 5. So, bago po tayo dumako sa ating aralin, ay nais ko lang pong balikan ng mabilis ang lesson number 4. So, mapapansin po natin dito sa ating aralin na meron pong binhi na natanim 2,000 years ago, sapagkat naghasik ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. At sa panahon natin ay makikita natin na may nahasik na binhi. Ayan po. Makikita po natin sa talata na ang binhi na itinanim, ito po'y lumago, lumaki, at naging puno. At ito po ay pumapatungkol sa paghahari ng Diyos. Kung ako po ay isang puno, ang lahat po na yung sanga, yung dahon, ay galing po sa binhi. Tama? So, which is the word of truth. Yun po yung salita ng Diyos. Kaya po, makikita po rin natin na kailangan mamunga ang punong ito. Ano po? At pagkatapos mamunga, ay dapat ay ma-harvest. Paano po kung hindi ma-harvest? Siya po ay maiiwan at susunugin. Nais po ba natin masunog? Siyempre hindi po. So kaya po makikita po natin dito na dapat ma-harvest po ang bawat isa sa atin at saan mo po mapupunta? Sa barn. At makita po natin sa Revelation na sa Mountain Zion. Ayan po. Kaya dumako na po tayo sa ating lesson number 5. Lesson number 5, the figurative food and yes. Main reference, Matthew 24 verse 45 to 47. Lesson number 5, the figurative food and yes. Main reference, Matthew 24 verse 45 to 47. So papansin po natin dito po sa talatang ito, dito sa Book of Matthew verse 24, chapter 24, na siya po ay mini revelation. So bakit po? Siya po ay nakatala po sa Revelation. Kaya nga po mapapansin po natin sa verse 3 ng talata ay nagtanong ang mga alagad ng ganito. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ayan po ang kanyang tanong. So makatuwid, ito po ay ang second coming o end of age or culmination. Opo. So ano man pong mga bagay na ito na mga word ay isa lang po ang ibig sabihin, ang katapusan. Kaya nga po, Alpha and Omega, ang katapusan at ang wakas, ang simula at ang katapusan. Ayan po. So kaya po, dumako na po tayo sa ating main reference. Matthew 24 verse 45 to 47. Ito po ang sinasabi. Who then is a faithful and wise servant, whom his master
has put in charge of his household to give them food of the proper time. Blessing is the servant whom the master find doing his job when he comes. When he comes. Ayan po. So makikita po natin na singular words po ang tinutukoy. Hodin. So, at makikita po natin na meron pong master. Sino po yung master? Si Jesus. At sino naman po yung tinutukoy na Hodin? Yung wise servants po. Siya po yung wise servant. So, kaya po, yung master ay pipili ng isang matalinong alipin. Sino po yon? Yung wise servant. Pipili po siya. At siya po yung mamamahala. So sa makatuwid, there is only one to choose God, these people. Ayan po. Yung wise servant po ang pinili. The singular words is the only one. Subalit, meron pong singular. Saan po makikita? Yung household. Ayan po. Ano po yon? Yung church. At saan po ibibigay yung food of the proper time? Sa mga servants. So, sino po ito? Ito po yung mananampalataya sa ating panahon. Ayan po. So kaya po, dumako na po tayo sa the figurative food. So, ang food na ito o pagkain ay maaari po na pagmulan po ng buhay. But then, maaari din po pagmulan ng kamatayan. Why? Because hindi po lahat ng food ay kinakailangan kanin. At kaya po mapapansin po natin na we had a different food. Ayan. So meron pong tinatawag na seasonal food. Ano po? Panapanahon lamang po siya na dapat makain. Ayan. So at meron pong mga food na nakakalason. Ano po? Ano po yung nakakalason? Kapag panis na po. Amen? So kumakain ho ba kayo ng panis? So siyempre hindi. Pero paano kung makain po natin? Sigurado po ay sasakit ang ating tiyan. Ayan po. So ano po yung dapat natin makain? Yung food of God. God's food. Ayan po. So ano po yung God's food? Ito po yung word of truth. Ang salita ng katotohanan na dapat nating makain. Ano po? So, paano po natin malalaman na ito po ay ang salita ng katotohanan? So, sa pamamagitan po ng pagsusuri. Kaya nga po, kung babalikan po natin, yung ating binasa ay food of the proper time. So, for our time. So, ibig sabihin, napapanahon na makain natin ang salitang ito. Kung maunawaan natin ang salita
ng katotohanan na tinutukoy. Ano po ito? Ang revelation or reveal word. Ano po? Or prophecy in fulfillment. Ayan po. So, kung titingnan po natin, meron din pong Satan's food. Ano po? Ano naman po yung Satan's food? Liar. Ayan po. Yung kasinungalingan na mga salita. Subalit, kung titingnan po natin, saan po nanggaling ang mga salitang ito? Sa isa pong, sa Bible din, sa isa lamang pong salita. Pero bakit po nagiging liar? Sapagkat, ginagamitan ng sariling kaisipan or commentary. Kaya nga po comment. Comment, sa po galing? Sa tao. Sino yung nag-comment? Yung tao. Hindi po yung Diyos. So kaya, napakalaki po ng pagkakaiba. There is the big difference. Comment. The word is comment ay wala pong makikita sa Biblia. Kundi saan po galing yon? Sa tao nang galing. Kaya po nagiging liar yung mga salita. No po? Kumbaga, tinitwist yung mabuti ay nagiging masama. So, yun po. So, paano po natin malalaman kung ano po, kung ating pong isasamari, paano po natin malalaman o paano po nagsimula? Sino po ang magbibigay nito? So, kung titingnan po natin, ay una, ay ang Diyos po ang nagbibigay. Kanino po binigay? Kay Jesus. Ano po? At binigay na po ni Jesus sa angel. At pagkatapos, binigay naman ng angel kay John. Ano po? Subalit, si John po ay patay na sa ating panahon. Kaya po, pipili po siya ng bagong John. Siya po yung New John na tinutukoy po sa Revelation. Ayan po. Kaya po, sa ating binasa ay siya po yung wise servant. So, kaya po, dapat nating maunawaan na meron magbibigay ng food of the proper time sa ating panahon. Ano po? At dapat kilalanin po natin ang wise servants na siyang magbibigay ng food of the proper time or yung tinatawag po na word of truth para malaman natin kung talagang siya po yung nagbibigay ng katotohanan. Dapat kilala po natin. Ayan po. So, kaya po, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po ay magkita-kita po tayo sa susunod po na aking pagtatalakay. Maraming salamat po sa inyong lahat.